Mga kaibigan, welcome back! Alam nyo ba na ang Taj Mahal ay hindi itinayo sa bato, kundi ito ay tinayo gamit ang mga diskarte sa engineering, nakatagong pundasyon na gawa sa kahoy at mga panganib na hindi kailanman tatanggapin ng sinumang modernong arkitekto ngayon. Ang pinakamaganda at pinakapinupuntahang kababalaghan sa mundo na matatagpuan sa Agra, India. Bago natin subukang intindihin ang engineering scale ng Taj Mahal, kailangan nating intindihin ang dahilan sa likod ng kababalaghang ito. Noong 1631, ang pinakamamahal at pangunahing asawa ng Mughal Emperor Shah Jahan, si Mumtaz Mahal, namatay habang isinisilang ang kanyang ika-14 na anak. Labis na nalungkot ang emperador. Sinasabi ng kasaysayan noon na dahil sa labis na kalungkutan, pumuti ang kanyang balbas sa isang gabi. Si Shah Jahan ay isang napakagaling na tagapagtayo. Ang kanyang paghahari ay itinuturing na ginintuang panahon ng arkitekturang Mughal. Bagamat ito ay simbolo ng pag-ibig, ito rin ay isang malaking pagpapakita ng kapangyarihan at yaman ng hari. Tanging isang emperador na may walang hanggang yaman lamang ang maglalakas loob na gumawa ng ganoong gawain. Ang Taj Mahal ay tila isang tula na inukit sa bato, isang simbolo ng walang hanggang pag-ibig na bumihag sa imahinasyon ng mundo sa loob ng halos 400 taon. Ngunit ang perpektong tanawin na ito ay isang maingat na nilihang ilusyon, ang imposible na pundasyon. Ito ang pinakamalaking misteryo sa engineering ng Taj Mahal, ang lumulubog na pampang ng ilog. Pinili ni Shah Jahan ang isang lugar sa pampang ng ilog Yamuna sa Agra. Mula sa pananaw ng engineering, ito ay isang bangungot. Ang lupa sa pampang ng ilog ay malambot, putik at hindi matatag. Kung ang milyon-milyong toneladang istruktura ng marmol ay ilalagay sa putik, ito ay lulubog, magkakaroon ng bitak at guguho. Ang punong arkitekto, marahil si Ustad Ahmed Lahori, ay nakaisip ng isang napakagaling na solusyon. Ang mga balon na gawa sa kahoy na ebony, ang Taj Mahal, ay nakatayo sa pundasyon ng malalim na balon na gawa sa bato. Isang sinaunang solusyon na bihira lamang ginagamit sa ganitong kalaking sukat. Isang pundasyon ng balon. Naghukay ang mga manggagawa ng malalim na balon sa pampang ng ilog. Sabi ng ilang pinagmulan, mahigit 100 hanggang sa makita nila ang water table. Ang mga balon na ito ay mahigpit na pinuno ng mga labi, bato at mortar na lumikha ng malalaki at matigas na haligi sa ilalim ng lupa. Sa ibabaw ng mga balon na ito, inilagay ang isang malaking plataporma na gawa sa kahoy na sal, hindi ibang uri ng kahoy. Ang malalaking arko ay nilikha upang ikonekta ang mga tuktok ng mga balon na ito, na bumuo ng isang matibay na plataporma ng bato sa ilalim ng lupa na sumasakop sa buong bakas ng paa ng libingan. Upang ikonekta ang mga balon at lumikha ng pantay na pundasyon, gumamit ang mga inhinyero ng malalaking ebony na kahoy. Karaniwan, nabubulok ang kahoy sa ilalim ng lupa. Ngunit ang kahoy na ebony ay siksik. Dahil sa pagkalubog sa ilalim ng water table ng ilog Yamuna, laging basa ang kahoy. Ang patuloy na kahalumigmigan na ito ay nagpapanatili sa kahoy na namamaga at matigas na parang bato, na pumipigil sa pagkabulok dahil sa oxygen. Ang pangunahing tanong na patuloy na bumabagabag sa kanilang mga tagapagtayo hanggang ngayon ay, paano naglakas loob na itayo ang napakabigat at napakalaking marmol na libingan sa malambot at lumulubog na pampang ng ilog Yamuna? Ang katatagan ng Taj Mahal ay lubos na nakasalalay sa malayang daloy ng ilog Yamuna. Napakahalaga talaga ng ilog Yamuna. Kung tuluyan itong matuyo, ang kahoy ay maaring maging marupok na isang malaking pag-aalala para sa mga modernong tagapangalaga. Ito ay isang mahalagang pag-aalala sa kapaligiran para sa istruktura. Ang ilang naunang teorya ay nagpapahiwatig na ang mga tagapagtayo ng Mughal ay gumamit ng isang espesyal na uri ng apog, kung saan hinaluan ng mga sangkap tulad ng jaggery, lentils at bale fruit pulp na nagpapataas ng lakas ng pagkakabit at haba ng buhay. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ang istrukturang ito ay nakaligtas sa loob ng halos 400 taon na may kaunting pinsala. Ang lumulutang na pundasyon ng Taj Mahal ang pinakamadalas na dokumentado ng Archaeological Survey of India at modernong pananaliksik sa engineering, tulad ng kay Professor R. Balasubramaniam ng IIT Kanpur. Ang susunod na gawain ay ang pagkuha ng mga suplay at materyales. Sa madaling salita, paglipat ng mga bundok. Kapag nasigurado na ang pundasyon, isang malaking pundasyon na gawa sa 7 metrong taas na pulang sandstone ang itinayo upang itaas ang libingan mula sa baha ng ilog. Pagkatapos ay nagsimula ang paghahatid ng pangunahing istruktura, puting marmol.
Ang libingan ay itinayo gamit ang pinakamahusay na Makrana marmol mula sa Rajasthan na mahigit 300 kilometro ang layo mula sa lugar ng konstruksyon. Kilala ito sa tigas, kawalan ng butas, at pagiging translucent, kaya ito ay nagniningning sa liwanag ng buwan. Ang pulang sandstone ay ginamit para sa malaking panlabas na pader, ang pangunahing gate, Darwaza-e Rauza, at ang katabing moske at bahay panuluyan. Ang pangunahing gate, Darwaza-e Rauza, ay hindi lamang isang pasukan. Ito ay isang optical na ilusyon. Kapag papalapit ka sa gate, ang Taj Mahal ay tila napakalaki at malapit. Idinisenyo ng malumang arkitekto ang frame ng arko sa paraan na ang Taj Mahal ay sumasakop sa buong tanawin sa simula. Sa pagpasok mo, unti-unti itong lumiliit. Nagbibigay ito sa iyo ng pakiramdam ng papapakumbaba at kapayapaan sa loob. Ngunit sa sandaling pumasok ka sa gate, ang monumento ay lumiliit. Ang mga mahalagang bato para sa inlay work. Pietra dura, kinailangan ang 28 uri ng bihirang at semi-precious na bato na galing sa iba't ibang panig ng mundo. Jade at kristal mula sa China, turquoise mula sa Tibet, lapis lazuli mula sa Afghanistan, sapphire mula sa Sri Lanka, at carnelian mula sa Arabia. Kung iisipin ang layo ng mga lugar na ito mula sa lugar ng konstruksyon, ito ay isang malaking tagumpay. Ang transportasyon ang susunod na malaking balakid. Ang pagdadala ng malalaking blok ng marmol hanggang 300 kilometro noong 1630s ay isang napakalaking gawain. Ang mga unang teorya ay nagpapahiwatig na mahigit 1,000 elepante ang ginamit para sa mabibigat na transportasyon. At isang malaking armada ng mga kariton ng baka ang ginamit para sa pagdadala ng mas maliliit na bato. Ipinahihiwatig din ng mga unang pananaliksik na isang 15 kilometrong haba ng ramp na gawa sa lupa ang itinayo upang mahila ang mabibigat na blok ng marmol. Hanggang sa tuktok na antas ng Simboryo, parehong teorya ang mayroon tungkol sa mga piramide ng Ehipto. Ang hugis sibuyas na Simboryo, onion-shaped dome ng Taj Mahal ay ang pinakamahalagang bahagi nito, ngunit ang paggawa nito ay isang malaking hamon. Ang problema ay, kung ang Simboryo ay gagawin upang magmukhang malaki at kahanga-hanga mula sa labas, magiging napakalaki, madilim at kakaiba ito kapag nasa loob ka ng maliit na silid kung nasaan ang mga libingan. Kaya nagpasya silang gumawa ng double dome. Ang Taj Mahal ay gumamit ng isang napaka-sopistikadong double dome na pamamaraan na inspirasyon ng mga naunang libingan ng Persya tulad ng Humayun's Tomb sa Delhi, ngunit dito ay mas pinino pa ito. Kaya kapag tumingala ka sa loob ng libingan, makikita mo ang panloob na kisame, isang maliit at proporsyonal na simboryo na akma sa sukat ng tao sa silid, isang perpektong solusyon. May malaking espasyo sa itaas ng panloob na kisame. Ang malaki at umbok na bahagi sa labas ay itinayo ng mas mataas kaysa sa panloob na simboryo. Ito ay para lamang sa panlabas na kagandahan at laki. Ang sistemang ito na may 2 patong ay nakakabawas ng bigat. Sa napakataas na bahagi ng panlabas na simboryo ay may isang mabigat na tansong finial na dating ginto na nagsisilbing bigat ng susing bato, pinananatili ang buong istruktura sa ilalim ng presyon. Ang pagiging perpekto ng Taj Mahal ay sa katunayan isang ilusyon sa inhinyeriya. Ang mga nakakiling na minaret, 4 na magagandang minaret sa mga sulok ng patio, ay pumapalibot sa libingan. Ang 4 na minaret ay nakakiling palabas ng halos 1.5 hanggang 2 degrees. Ang iyong 3.5 degrees ay maaring medyo sobra, ngunit ang pangunahing ideya ay tama. Kung susukatin ng tama ang mga minaret na ito, makikita na hindi sila ganap na tuwid. Ito ay isang dokumentadong pagpipilian sa disenyo. Mula sa malayo, inaayos din nito ang isang optical illusion, opposite lean, na maaring magmukhang nakakiling papasok ang mga tore. Pinagmulan, dokumentasyon ng UNESCO World Heritage at pananaliksik sa lindol ni Professor R. Balasubramaniam. Ito ay sinadya. Sa panahon ng isang malakas na lindol, ang mga tore ay dinisenyo upang bumagsak palabas, upang lumayo mula sa mahalagang sentral na libingan at hindi ito sirain sa pamamagitan ng pagbagsak papasok. Ang istruktura ay nababalutan ng mga talata mula sa Quran na inukit sa itim na onyx na bato. Kung ang mga letra ay magkakapareho ang laki, ang mga letra sa tuktok ng matataas na arko ay magmumukhang mas maliit dahil sa pananaw. Unti-unting pinalaki ng mga manggagawa ang laki ng mga letra habang sila ay tumataas. Mula sa pananaw ng isang taong nakatayo sa lupa, ang sulat ay mukhang pare-pareho. Ang buong complex ay nagpapanatili ng bilateral symmetry sa isang central na axis na dumadaan mula sa gate hanggang sa libingan. Upang mapanatili ang simetriya na ito,
Nagtayo sila ng isang magandang moske na gawa sa pulang sandstone sa kanlurang bahagi ng libingan. Upang balansehin ito sa silangang bahagi, gumawa sila ng isang magkaparehong gusali, isang jawab reply na nagsilbing guest house. Ginawa lamang ito para hindi magmukhang walang balanse ang tanawin. Ang epekto ng compression sa pangunahing gate, Darwazay Rauza, ay isang sikat na halimbawa ng forced perspective. Ang tanging pagbubukod sa perpektong bilateral symmetry ng Taj Mahal ay ang lokasyon ng libingan ni Shah Jahan na inilagay sa tabi ng sentral na libingan ni Mumtaz Mahal pagkatapos ng kanyang kamatayan. Si Eba Koch, isang malaking eksperto sa Taj Mahal, ay kinumpirma ang mga bagay na ito sa kanyang aklat na The Complete Taj Mahal at ipinaliwanag ang paggamit ng golden ratio sa arkitekturang Mughal. Timeline, manpower at gastos. Nagsimula ang pagtatayo ng Taj Mahal noong 1632 AD. Ang pangunahing libingan ay natapos noong humigit kumulang 1643 AD na tumagal ng 10 hanggang 12 taon. At ang buong complex ay natapos noong 1653 AD. Sinasabi ng ilang lumang teorya na tumagal ito ng 21 hanggang 23 taon. Ayon sa mga historiador, isang malaking puwersa ng manggawa ang pinagsama-sama para sa proyektong ito, kung saan halos 20,000 bihasang manggagawa ang tinipon para itayo ang Taj Mahal. Kabilang dito ang mga espesyal na tagagawa ng simboryo mula sa Ottoman Empire, mga inlay artist mula sa Persia, at mga stone cutter mula sa Balochistan. Ito ay isang United Nations ng bihasang manggagawa noong Middle Ages. Ang tinatayang gastos noong panahong iyon ay humigit kumulang 32 milyong rupees. Napakahirap i-convert ito sa modernong pera, ngunit ngayon ang pagtatansya nito ay higit sa 800 milyong US dollars hanggang 1 bilyong US dollars. Ang Taj Mahal ay nakatayo ngayon bilang isang pambihirang panaginip. Pero ang tahimik na kagandahang ito ay isang malaking palaisipan. Ito ay isang ilusyon ng madaling tagumpay na binuo sa matinding paggawa, panganib at matatalinong solusyon. Wala silang pewter models para gawin at muling gawin. Nagtrabaho sila sa kaalamang nakuha sa mga henerasyon. At may matibay na pananampalataya. Ang inspirasyon ng Taj Mahal ay hindi nagmumula sa perpektong anyo nito, kundi sa kaalaman ng malalaking hamon na nalampasan para makamit ito. Ngayon, habang tinitingnan natin ang lumulutang nitong simboryo at maningning na refleksyon, dapat nating alalahanin ang nakatagong mundo sa ilalim nito. Ang Taj Mahal ay hindi lang isang monumento ng pag-ibig. Ito ay isang monumento ng tapang ng tao na itinayo sa hindi matatag na lupa, idinisenyo na may matapang na solusyon at pinino sa pamamagitan ng ilusyon. Kung sa tingin mo madali lang ito, hindi mo pa rin nalalampasan ang misteryo nito. Ang totoong pamana ng Taj Mahal ay doble. Ito ang pinakamagandang libingan sa mundo at isang dakilang kababalaghan. Ang Taj Mahal ay hindi lang isang magandang gusali. Ito ay isang istruktura na lumalaban sa gravity sa ibabaw ng isang latsyan na umaasa sa nakalubog na kahoy para manatiling nakatayo. Gumagamit ng optical illusions para linlangin ang mata at idinisenyo upang isakripisyo ang mga panlabas nitong minaret para protektahan ang sentro sa panahon ng lindol. Ito ang pinakahuling tagumpay ng Mughal engineering laban sa kalikasan. Ang Taj Mahal, isang gawa ng sining na balanse sa pagitan ng walang hanggang kagandahan at ang pinong gilid ng kakilakilabot na pagkabigo. Salamat sa panood. Kung nagustuhan mong malaman ang mga misteryo nito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang aming susunod na malalim na pagsasaliksik. Kapag inilabas na namin ang susunod na kababalaghan ng mundo, magkita-kita tayo doon.